Si Stephen Curry ay patuloy na gumagawa ng history sa NBA sa loob at labas man ito ng court. Ang Warriors superstar ay iniulat na pumirma ng 1-year contract extension na nagkakahalaga ng $62.6 million kanina na magdadala sa kanya hanggang sa 2026 to 2027 NBA season. Siya ang magiging kauna-unahang manlalaro sa kasaysayan ng liga na kikita ng higit sa $60 million sa isang taon. At inihayag ni Bobby Marks ng ESPN na si Curry ay sumali na kina LeBron James at Kevin Durant. Bilang ikatlong player sa kasaysayan ng liga na lumampas sa $500 million ang naging career earnings, sinasalamin ng tatlong ito ang mga pinakamagagaling na manlalaro ng kasalukuyang henerasyon kaya't makatarungan na sila ang tatlong manlalaro sa listahang ito. Magkaka-teammates sila sa 2024 Paris Olympics at tumulong na magdala ng gintong medalya para sa Team USA. Kung magretiro si Curry sa pagtatapos ng kanyang kasalukuyang kontrata, aabot ang kanyang kabuuang on-court earnings sa $532 million sa loob ng 18 years na basketball career. At hindi pa kasama dito ang pera mula sa iba't ibang endorsement deals at iba pang personal na proyekto. Maliwanag na si Curry ay magkakaroon ng malaking kita sa oras na magpasya siyang magretiro mula sa NBA. Sa kabilang banda naman, dahil papalapit na ang pagsisimula ng regular season, may inilabas naman na pangmalakasan na starting 5 ang Los Angeles Lakers. Itong starters nga daw na ito ay kayang-kaya makipagsabayan sa mga malalakas na team sa West tulad ng OKC, Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves at Denver Nuggets. Kinabibilangan nga ito ni Austin Reeves na kanilang shooting guard, Rui Hachimura bilang small forward, Christian Wood na kanilang starting center, Anthony Davis na babalik na sa power forward at LeBron James na magiging facilitator nila. Kung matatandaan na sinabi nga ni NBA legend Shaquille O'Neal na dapat nga daw ipaubaya na ni LeBron kay Austin Reeves at Davis ang kanilang opensa at maging facilitator na lamang ito para makuha nila ang kampyonato this coming NBA season. Samantala, simula nga ng gawing available ng Utah Jazz si Walker Kessler sa trade matapos nilang sabihin na hindi ito magiging part ng kanilang future. Napabilang nga ang Los Angeles Lakers sa mga teams na nagka-interest sa kanya. Ang problema, kahit gustuhin ng Lakers na kunin si Walker Kessler, nagkaroon nga sila ng hindi pagkakaintindihan ng front office ng Utah Jazz. Sa katunayan, ayon nga sa balita, napakalaki nga ang hinihinging kapalit ng Utah Jazz sa negosasyon. Ito nga ay bubuhin ni Rui Hachimura at isang future first round pick which is ayaw ngang ibigay ni Rob Pelinka. Ibig sabihin nga yan mga tropa, tinanggihan ng Lakers ang naging bagong offer ng Utah Jazz. Pero hindi rin naman magtatapos ang kanilang negotiation, gayong sinubukan rin naman nga ulit ng Lakers na mag-counter offer sa Utah Jazz kung saan binubuo nga ito ni Jackson Hayes, Jalen Hood-Schifino at isang future second round pick. Sa ngayon wala pa rin naman nga ditong sagot ang Utah Jazz dahil pag-iisipan pa rin nila kung tatanggihan o kukunin na nila ang alok na ito ni Rob Pelinka.